Ngayon po kasi ay pinag-uusapan, sentrong-sentro, si Sara Geronimo dahil katatapos lang po niyang magdiwang ng kanyang kaarawan. Bakit daw po mula nung mag-asawa na si Sara ay parang hindi na siya gano'n nabibigyan ng pagkakataon na mag-celebrate ng bongga. Naniniwala ka ba sa sumpa? Hindi kaya sinumpa siya, kaya ngayon parang yung karera niya nagkaganyan at kaya hindi siya nagkakaanak. Tsaka kasabihan natin mga Pilipino, kapag ang magulang mo ang nanumpa sa iyo, tumatala. Veteranang kolumnista na si Christopher Min nalungkot sa balita na lumabas kina Sara Geronimo at Mateo Guduchili. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang popstar royalty na si Sara Geronimo matapos makitang malungkot nang ipinagdiwang ang kaarawan kasama ang mister na si Mateo Guduchili. Sa latest vlog ng veteranang kolumnista si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na topic na kung saan ibinahagi nila ang seryosong chismis na sumintro ngayon na pinag-usapan ng mga marites ang buhay ni Sara Geronimo na tila ang laki ng pinagbago. Seryoso po ito mga kachika. Ngayon po kasi ay pinag-uusapan, sentrong-sentro, si Sara Geronimo dahil katatapos lang po niyang magdiwang ng kanyang kaarawan. Natural po na sanay tayo na ang pag-celebrate ng birthday nitong si Sara Geronimo ay bonggang-bongga nung wala pa siyang asawa. Nakikita naman natin sa ASAP, ang cake talaga mula rito paikot hanggang dyan, na inuwi lahat ni Mami Divine. Oo, tama. Totoo yan. Inuwi niya lahat yun, di siya nag-iiwan kahit sa mga working boys and girls. Yun po hinahanap ngayon ng ating mga kababayan. Bakit daw po mula nung mag-asawa na si Sara ay parang hindi na siya gano'n nabibigyan ng pagkakataon na mag-celebrate ng bongga. Alam mo, sa lahat ng pagkakataon talaga sa nangyayari sa karir, sa buhay ni Sara, laging ang buwelta kay Mateo. Nakakalungkot yung gano'n. Saka nalulungkot ako doon sa salitang, si Mateo nga walang career. Ano pang pagkakataon ang bibigay niya sa misis niya? Hindi naman si Superman niya na may kapa, na madadala siya sa itaas. Siya nga walang career Totoo. Diba? Parang ganon. Tapos yung sa Europe, no, ang dami nilang naglabas sa mga pictures. At saka kahit nung kinakantahan siya, kitang-kita mo yung lungkot sa mga mata ni Sara Geronimo. Halatang mo may kulang talaga. Oo, may kulang. Oo. Kasi nga, diba, kasabihan na natin, kapag tayo ay nalalagay sa isang matinding laban, basta kakampi natin ang ating pamilya, panalo tayo. Totoo. Pero kapag ang pamilya natin, ang ating kalaban, may kulang sa atin. Oo, ito rin yung matagal na natin gustong makita na sana mabuo. Pero alam ko maayos na Yan na ang alam ko nakakapasok na siya sa kanilang bahay. Si Mateo lang yata ang questionable pa, no? Hindi pa rin. Pero si Mateo. Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila ang kumalat na kwento ukol sa salitang isinumpa ang anak ng mga magulang na tila may patama kay Sara Geronimo. Pero eto, may kwento kasi na kumakalat ngayon. Naniniwala ka ba sa sumpa? Oo, kasi napapanood ko yun sa sa teleserye at sa pelikula. Tsaka kasabihan natin mga Pilipino, kapag ang magulang mo ang nanumpa sa iyo, tumatala. Ay, nakakalungkot naman yan. Oo, yun, lalo na nung panahon ng comics, di ba? Lagi yung parang ahas. Oo, mga ganyan. Diba, mga ganon. Malungkot yan. Pero alam ko, hindi makakayanan ni Mami Divine na isumpa ang kanyang anak. Oo. Dahil kahit saan pa, tumbling-tumblingin man natin ang ating pag-uusap, alam ni Mami Divine kung gaano katinding sakripisyo, tulong at pagmamahal na ibinigay ni Sara sa kanilang pamilya. Totoo. No? Pero kaya lang, mapapaisip ka rin talaga niya, sa dami-dami ng pagkakataon na magmula nagkasawa sa Sara, hindi na siya ulit, alam mo yun, naka-abante ng bonggang-bongga, magkakaroon ng concert, pagkatapos wala na naman. Preno ulit. Preno ulit. Tapos ngayon, nakita mo, nabulaan pa sila dahil sa cake na maliit, di ba? Dati, may concert siya sa Araneta, At ang cake niya mataas pa sa kanya. Ngayon, maliit na cake yung hinipan niya
niya yung kandila. Oo, diba? Tapos meron pang nagsasabi na ang mata ni Sara talaga may hinahanap. May hinahanap talaga. Kalungkot. So parang kay Mateo po, napupukol talaga at naiipon yung lahat ng sisi. Si Daddy Delphine hindi rin maaaring isumpa. Si si Sara. Walang magsusumpa sa kanya dahil nakita po natin na talagang si Sara ginawa ang lahat-lahat. Ibinangon po ang kanyang pamilya sa hindi naman kahirapan pero pinaganda niya ang buhay. Pinagaan ang buhay nila. At yung ba, hindi pa ba sapat yun? Naku, sapat na sapat na yun. Sobra pa Siguro para magkaayos silang dalawa ni Mami Divine at saka ni Sara. Isa lang ang kulang dyan eh. Ano? Kailangan magkaroon ng anak si Sara at saka si Yun na nga. Mateo. Yun na nga ang Oo, sinasabi, di ba sa social media, nababasa natin yung mga reaksyon na hindi kaya sinumpa siya, kaya ngayon parang yung karera niya nagkaganyan at kaya hindi siya nagkakaanak. Ano naman ang kinalaman ng sumpa sa hindi niya pagkakaroon ng anak? Alam naman natin mga kwentong barbero, di ba? Diyan nila, ididikit lahat ng mga ganyan. Yan, mga kwentong kung ano-ano yan. Pero ano din Nakakaawa eh. lang. Pero ano din yung sumpa di ba? Pag sinabi sumpa, maniwala ka naman na siya hindi. Wala namang mawawala sa iyo. Pero kailangan, di ba? Mag-iingat ka. Mag-iingat at anuhin mo talaga yung magulang mo. Tayo pa namang mga Pilipino, magulang tayo. Totoo yun. Kahit pag-ano kasama ang magulang pa rin sila. Tayo yung mga anak lang. Oo. Tsaka Diba? hindi dapat habang buhay na hindi nag-uusap. Dapat may pagkakataon darating sa parte ng buhay na magkakasundo kayo. Pero sa pagkakaalam ko, nag-uusap Sana na si Sara naman. at si Mami Divine. Pero wala lang talaga. Ang questionable lang sa akin, yung kay Mateo, kung natanggap na rin. Dugto nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Mint ay muling binalikan nila ang naganap na kasalan ni Sara at Mateo na napakasakit bilang magulang na hindi imbitado sa kasal ng anak. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Kasi ang sakit sa pamilya ni Sara na yung pagpapakasal ng walang paalam. Yung palihim. Pero diba? mas masakit. Napakasakit mo. Pero mas masakit naman din kay Sara, yung taong mahal niya, hindi tanggap. Hindi matanggap ng pamilya. Kaya ipinakikipaglaban niya. Diba? Alam mo, si Sara talaga nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato ngayon Correct. Pagmamahal niya kay Mateo at maligayang buhay at itong kanyang pamilya na parang hanggang ngayon yata ay hindi pa rin natatanggap ang kanilang relasyon. Kawawa naman. Ano ba ang dapat gawin ni Sara para lubusan niya makamit ang kasiyahan, kaligayahan? Mula 2 taong gulang kumakanta siya, inilaban siya talaga sa mga contest at literal pong sinasabi ng marami para siyang kalabaw na isiningkaw at dinala sa gitna ng bukid para magtrabaho sa kanyang pamilya. Yun po hindi natin nakakalimutan yun. At totoo naman na si Sara Geronimo ang nagbigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya. Correct. At natutuwa tayo sa mga posts nila, sa mga video na makakasama sila, masaya sila. Pero sa kabitlaan nakikita natin masaya sila pareho. Parang may kulang pa rin pag nakikita mo sila. Yung kumakain sila ng ice cream na nagsishare. Mata kasi tinitingnan ng tao dyan di ba? Gumagalaw ang bibig, ang katawan. Mata po ang tinitingnan. Dahil ang mata, hindi nagsisinungaling. Sa mata mo makikita ang tunay na emosyon ng tao. Kung masaya, malungkot, may hinahanap, o contented na sa buhay niya. Di ba ganun? Pero dapat dito magsasalita si Mami Divine dapat dito. Hindi, kahit kailan hindi nagsalita si Mami yun lang Divine. yung Mami Divine. Wala talaga. Tahimik lang siya. Tahimik na tahimik. Dati nga may mga kumukuha ng kanyang panik tungkol sa pagpapakasal. Wala. Yun ang pinakamahirap. Yung hindi nagsasalita, yung taong nasaktan mo. Yun. No? Hindi mo alam kung paano mo gagamutin. Ang hirap na patang mo. Di ba? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!